Yan. Itaas mo ating mga kamay, may mahal tabi mo kaysa manalangin. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah. Kami hallelujah sa pagdalangin. Namin kagalang-galang at minamahal na Pastor Wells Meda. Hallelujah. Kami po mahal na Pinoon ay nagpapasalamat sa iyo Diyos at ikaw po mahal na magbukas paunawa ng bawat isa narito. Ipuin mo humanap yung kailang mga puso, ipaunawa mo sa kala ang ibanghelyo ng kaligtasan sa ganang magagawa. Ikaw mahal pa magbigay sa akin ng karunungan at maglangis at aking sinasaway na magawa ng kaaway. Hallelujah, demonyo na hadlang at paglang lumaya sa magalitan. In Jesus' name, Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Una-una po minamahal ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo lamang. And we give double respect and honor to the man of God, our beloved evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved and honorable assistant pastor Lins Almeida sa inyo lahat. Minamahal mga kapatiran, to our beloved viewers, magandang madaling araw na po sa lahat. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Buksan po natin ang ating pong mga Biblia minamahal dito po sa Acts chapter 1 verse 11. Hallelujah. Sabi po dito minamahal, this same Jesus which is taken up from you into heaven shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven. Ating pong basahin. Dito sa mga Gawa 1:11, sabi dito, na nagsasabi naman, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo nangakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo, ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Titus 2:13 at sundan sa Revelation chapter 1 verse 7. Dito sa sulat ni Apostol Pablo kay Tito 2:13, mga minamahal, ganito po ang nasasabi. Nahintayin niya ang mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Revelation 1:7. Dito sa Apokalipsis 1:17, ganito po ang nasusulat. Ang sabi po rito, narito, siya'y pumaparitong nasa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata at nang nagsiulos sa kanya at ang lahat na maangkat sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya. Gayon din siya nawa. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Everybody say praise the Lord. So ang pagparito ng mahal na Panginoon, napakalinaw po minman na sinasabi ng Biblia kung paano po siya nakita sa kanyang pag-akyat sa langit ay siya din naman ang kanyang pagparito. This same Jesus which is taken up from you into heaven shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven. So sabi ng Titus 2:13, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Sa Revelation 1:7, behold, he cometh with the clouds, and every eye shall see him, and they also which pierced him, and all kindreds of the earth shall wail because of him, even so. Amen. So, hindi po pasikrito ang pagparito ng mahal na Panginoon. Ito po'y malalaman ng buong mundo. Amen. O lalo na ngayon, minamahal, di ba? Sa technology na ating pong nakamtan ngayon, na wala na pong matatago. Ano pong mga kababalaghan na nangyayari, no? Sa buong mundo ay isang pindot lang nakikita na po ng mga tao. Halimbawa, mayroong
mayroong nagkaroon ng lindol sa isang lugar, sa isang bansa, o seconds lang, minamahal, nandoon na. O minuto, napapanood na po yan ng buong mundo, nalalaman na ng buong mundo yan. No? So, ganon din, minamahal ang pagparito ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, lalo na, nandito na po tayo sa huling araw. So, hindi po natin pwedeng sabihin, matagal pa. No? Kasi ang 1,000 taon ng tao ay isang araw lang sa mahal na Panginoon. So, walang sabing matagal, minamahal. So, ang ating pong ginagawa ay paghahanda palagi. No? Sabang tayo po'y nakipagbaka sa mundong ito, kung paano po tayo mag-survive, wag po nating kalimutan, minamahal, na asikasuhin ang spiritual po natin na kalagayan. Yan ang pong dahilan kung bakit tayo ay palaging nangangaral, palaging nagkukrusada, nagliligtas ng mga kaluluwa. Nandiyan po yung ating mga barangay crusades. At pinagpala po, minamahal, yung 3 po nating barangay crusades this year 2023. Dinumog po ng mga tao na uhaw at gutom sa salita ng mahal na Panginoon. Amen. Ngayon, kararating lang namin, minamahal, doon po kami galing sa Indrele. Mayroon po tayong pinuntahan doon, yung venue natin doon, dahil wala pa naman tayong chapel. Kumbaga palipat-lipat, mayroon po tayong nilipatan doon na nandoon po yung mga kapatiran, matagal na pong hindi nakadalo. Sila po'y grabing pasalamat na napunta po sa kanilang lugar. Yung gawain, kumbaga palipat-lipat ng barangay. Parang barangay crusade na rin. So, yung ating venue, minamahal, mabuti hindi umulan, open yung ating pong gawain kanina. Yung mga kapatiran na halos mawala na sa paglilingkod. No? Yung iba ay kumbaga, bumalik na sa bisyo. No? Hindi na sila namumuhan na may kabanalan. Ganon talaga, minamahal. Pag walang mga manggagawang mag-aalaga sa kanilang kaluluwa, parang umaatras, parang lumiliko, minamahal. Parang nakakalimutan ng mahal na Panginoon. So, sabi nga, marami pong aanihin, kunti ang mangangani. So, kailangan po tayong manalangin ng mahal na Panginoon ay magpadala pa ng maraming mga ani. Amen. Parang pala yan. Kung walang mga ani, ay talagang mahuhulog lang sila doon sa lupa at tutubo. Ma-overripe yung palay, minamahal. So, kailangan ipag-pray po natin ang mahal na Panginoon ay magdagdag pa ng mga manggagawa. Kulang po ng mga manggagawa. Everybody say, praise the Lord. Kulang lang mga mangangaral. Mangangaral, minamahal. So sabi po dito, anytime, babalik ang mahal na Panginoon. Sabi ng 1 Corinto Kapitulo 15, versikulo 51 hanggang 53, behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Ito pong ating katawan, na ating pong inaalagaan, minamahal, na hindi magkasakit, hindi manghina, hindi magutom. Papalitan po ito ng katawan na talagang kahit hindi ka nakakain, hindi ka na makaramdam ng gutom. Wala ng kamatayan. Wala ng katapusan. Amen. Basahin po natin, kindly. Read it. Dito sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga Korinto, ang kabanatay 15, ang talatay 51 hanggang 53. Sabi rito, narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin.
sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay ng mga muli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinikailangan ang itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. So walang kalugihan. Walang kalugihan pag tayo po minumahal ay maglingkod sa mahal na Panginoon, magsakripisyo. No, ito pong ating ginagawa, overnight prayer. Sino ba ang aani ng pagpapala? Tayo rin minamahal. No, tayo rin. Wala namang, halimbawa, nag-overnight ka. Sino bang pagpalain? Hindi naman yung ibang tao. Hindi naman yung ibang mananampalataya. Ikaw din ang aani. Kumbaga, kung ano yung tinatanim mo, ikaw din ang mag-harvest. Everybody say, praise the Lord. Ikaw din ang makatanggap ng reward pagdating ng panahon. So sabi nga dito, minamahal sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 15 to 17, we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Amen. So, pag halimbawa, mayroon po tayong mga loved ones na naglilingkod sa Malapinon, kinuha ng Malapanginoon, tapos tayo po'y naapektuhan ng lalamig, ba't ka manlalamig? Ba't ka maapektuhan? Sinabi ng Bible, yung mga nangamatay, pagdating ng Malapinoon, sabi dito, minamahal, we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Yung mga nangamatay na naglilingkod sa Malapinon, siya po ay bubuhay ng mahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Oh. Ibig sabihin, sigurado na sila. Yung mga kinuha ng mahal na Panginoon na naglilingkod sa Diyos, sila po ay nag-aantay na lang sa first resurrection. Nag-aantay na lang sila sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Sila ay bubuhay ng mahal na Panginoon. Kumbaga, wala na silang problema. Hindi natin dapat sila i-problema dahil wala na silang problema. Ang may problema tayo. Pwede pa tayo mabackslide. Amen. Sila, hindi na sila mabackslide eh. Hindi na sila makagawa ng kasalanan dahil kinuha na sila ng mahal na Panginoon. Ang kanilang katawang lupa ay mag-aabang na lang sa resurrection. Tayo, na mga nanatiling buhay, tayo yung magpatuloy sa paglilingkod, magpakainit. Everybody say, praise the Lord. Naalala ko yung kapatiran sa Leyte, sa Abuyog. Bugtong anak niya yung minamahal, 5 years old. Sa kainitan niya sa panlampalataya, siyempre, nung nagkasakit yung kanyang anak, hindi niya dinala sa ospital, tigdas ang sakit. Hanggang humantong minamahal na talagang pinahintulot ang kinuha ng Malapinoon. Talagang halos mabaliw po yung kapatiran. Hindi na po siya nagpakita sa gawain. Yung division lang po yung pagitan ng tinirahan niya at yung gawain. Kasi apartment po yun, minamahal. Yung gawain, nagrenta ng isang apartment, up and down, yung katabi, yun yung apartment din nila, up and down. Ni pagsilip, hindi na, talagang
Talagang tisod na siya minamahal. No? Pero mainit na naglilingkod yun. Talagang, kumbaga, kung ang yung dapat gawin ng isang Krisyano ay ginagawa talaga niya. Overnight, mag-fasting, sama sa Bible study, mamuhay na may kabanalan, magtapat sa pagbibigay. Oh. Kumbaga na-idolize na ngayon sa mga ibang mga manggagawa dahil maliban sa pagbibigay, nagbibigay pa ng mga pagkain yun, minamahal. Oh. Halos parang full-time worker na rin kasi magkatabi lang eh. Magkatabi lang yung tirahan. Pero nung kinuha yung kanyang anak, halos hindi na namin makita, hindi na lumalabas sa kanilang kwarto. Sa kanyang kwarto. Nagpakita sa kanya yung kanyang anak na namatay na 5 years old sa isang panaginip kasamang anghel. Sinabihan siya, huwag kang malungkot, Mami, masaya na ako dito sa langit. Magpatuloy ka. Kasi pag magpatuloy ka, magsama-sama tayo dito. Hindi ako malungkot dito, mayroon akong kasamang anghel. Biglang sumugo doon sa pastoral house, hindi pagawain, umiiyak, kumagulhol. Nagpa-counsel sa akin, Brad, nakita kong anak ko, kinausap ako. Tapos sabi niya, ang pinagtataka ko, Brad, ang anak ko namatay, 5 years old, bakit nung nagpakita sa akin, dalaga naman? Tapos yung anghel na kasama niya, kamukha niya. Tapos dalaga. Sabi ko, nasa Bible yan. We shall be like Jesus. O, anong taon bang malapit noon? Ilang taon ba siya nung siya ay pinako sa cross? O mga 30. O ganun din tayong lahat pagdating ng panahon. Maging katulad niya. Papayag ka ba na ikaw ay pagdating ng resurrection, kung ikaw ay 80 years old, tapos mag-resurrect ka 80 years old din? Kung ikaw ay bulag, pag ma-resurrect ka, mabuhay, halimbawa, namatay na, tapos siya ay bulag, tapos nabuhay muli, bulag pa rin? O, papayag ka ba ng ganon? Baka sabihin, bakit mo pa ako binuhay malapino? Bulag din pala. Bulag na walang katapusan na yon. Kasi sabi dito, walang kamatayan, di ba? Oh. Walang katapusang bulag yon. Perfect na po, minamahal. Wala na pong kapintasan. Amen. Kung ngayon talagang malungkot ka kasi mayroong kumbaga mayroong kang nakikita sa katawan mo na parang hindi mo matanggap-tanggap, pagdating ng panahon, halos magkamukha na lahat. Magkapareho na ang edad. Amen. Oh, yung 5 years old nga eh. Nung nagpakita, dalaga. Pero namatay siya, 5 years old. Bata pa. So, makita mo na, totoo ang sinabi ng Bible, minamahal. So, kung mayroon mang kinuha ng malapi noon, pinapahinga sila ng malapi noon, malungkot man tayo, pero huwag pong magpaapikto sa ating paglilingkod. Challenge po sa atin yan, na dublihin po natin ang ating pagsusumikap, na hindi po tayo mahatak ng tukso ng mundo. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Lalo na itong overnight, napakahalaga po ito, minamahal. Yung iba na hindi pa makapag-overnight, hangad po nila, kailan kaya mabalik yung overnight. Iba talaga yung overnight. Sabi nga ng mahal na pastor, equivalent ito ng ilang araw na fasting? 3 days. No? 3 days fasting. Oh, ang overnight. Ibig sabihin yung anointing. No? Bakit kaya? Bakit kaya ang overnight napaka-anointing? Mayroon pong dahilan yan, minamahal. Dahil hindi po basta-bastang araw yung mag-overnight ka ng Friday. Dahil ito po yung araw ng Sabat sa Israel. Amen. Ito po yung araw na sinasabing araw ng pagpapahinga. Ibig sabihin, itong araw na to, ang mga tao ay sumasamba sa Diyos. Sa Israel, sila po nagpapahinga. Hindi sila magluto, hindi sila kakain.
Oh, ganun sila ka faithful sa araw ng Sabat. Hindi sila nagtatrabaho. Pahinga lang sila. Kumbaga, for the Lord na lang talaga. No? Tayo naman, buong gabi, andito tayo para sa mahal na Panginoon. Nagsamba. Pagkatapos nito, pag-uwi, siyempre, pagod, antok, kapagpahinga ka talaga. Pagising mo, alas 10 na. Gising mo, alas 3 na. Yung iba naman, nagtrabaho, walang problema. Ang mahal na Panginoon nga, nung siya ay nagpitas, di ba? Araw ng Sabat, sinaway siya ng mga Hudyo. Kasi grabe ka legalistic ang Hudyo eh. Kahit pagpitas, ayaw. Kahit mayroong mahulog na tupa sa kanal, hindi pwedeng iligtas yung tupa na yun kasi bawal. No? Ganun sila ka-legalistic. So yun ay kinorek ng mahal na Panginoon. Pag gagawa ka naman ng kabutihan, araw ng Sabat, hindi naman bawal. Amen. Everybody say, praise the Lord. Oh, magligtas ka ng kaluluwa. After ng overnight, kung gusto mong maghayo, gusto mong mag-share, anointing dahil galing ka sa overnight. Yan ang pong ginagawa nung unang mga panahon, minamahal. Mayroon pong mga choir members, mga adults, youth choir, finest choir, na pagkatapos ng overnight, mayroon po silang schedule na sila po ay naghahayo. At naramdaman po nila na effective dahil galing sila sa overnight anointing. Amen. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. Kasi sa Israel, ang Sabbath is from sunset to sunset. Ibig sabihin, pag lubog ng araw ng Biyernes, hindi na po Biyernes yan. Saturday na po sa kanila yan. Sabado na po sa kanila. Sa atin kasi, nag-change ang araw sa hating gabi. No? Paglubog ng araw sa Biyernes, Biyernes pa rin yan. Pagdating ng hating gabi, doon pa nag-change na magsabado. Pero sa kanila hindi. From sunset to sunset sila. Mayroong isang Sabadista pumunta sa pastoral house sa Cagayan de Oro. Tinanong ako minimal, sabi niya, mga Christian ba kayong totoo? Alam magsabihin ko, hindi. Sabi ko, totoo kami. Christian. Diniritso pa naman ako, sinungaling ka. Sabi ko, paano mo mapatunayang sinungaling? Sabi ko na sa kanya, hindi kayo sumusunod sa Sabat. Sabi ko naman sa kanya, ano ba ang Sabat? Paliwanag mo nga sa akin. Ano ang Sabat? Sabi niya, pag sunset to sunset daw, pag lubog ng araw sa Biyernes at pag lubog ng araw ng Sabado, yun ang the whole Sabbath, sabi niya. Ay, ganun. Ay, ibig mo sabihin, husgahan mo kami, hindi kami nagpapahinga sa Sabat. Oo. Ay, ganun. Mayroon kaming overnight eh. Ano pala yung overnight namin? Nagsamba kami halos the whole night from Friday night up to early morning sa Sabado. O kung sinabi mong Sabat na yan, buong gabi ng Sabat, nagsamba kami. Anong ginagawa nyo? Sabi niya, tutulog. Talo kayo. Natutulog kayo, kami nagsamba. Sabi ng Bible, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sabi naman niya, bakit nagpahinga ba kayo? Siyempre, galing ka ng overnight, hindi ka natutulog. Di pag uwi sa bahay, talaga namang tulog mantika ang mangyari. Sabi ng kasama niya, alis na nga tayo. Mas nakasunod yan sila sa atin. Tingnan mo. Matatalo ba ang propeta ng Diyos? Si mahal na pastor, propeta ng Diyos, ni-reveal sa kanya ang tamang pagsunod. Everybody say, praise the Lord. At hindi lang araw ng Sabat. Every day tayo nagpupuri sa mahal na Panginoon. Nasa Biblia din yan. May mga tao na ang bawat araw ay banal para sa kanila. Di ba? Hindi lang
panahon ng Sabat. Lunes, nagpupuri. Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. O saan ka ba makakita ng ganong gawain? Na araw-araw nagpupuri sa mahal na Panginoon. Madaling araw pa nagpupuri na. Hanggang tanghali. O yung iba pa na aabot pa ng alas 2 ng hapon, alas 3. Umpisa na naman alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Yung iba aabot pa ng alas 11, alas 12, o alas 9. O araw-araw yan. Amen. O. Nalampasan pa natin yung ginagawa ni Propeta Daniel. 7 times yun, di ba? 7 times. Yung 7 times na hindi naman isang oras yun eh. Basta 7 times. Oh, mayroon namang, yung mga Muslim naman, 5 times. Oh, mayroon silang prayer sa alas 3 ng madaling araw, alas 3, alas 6, alas 9, alas 12, alas 3. Oh, 5 times. Seconds o minutes lang yon. Tayo, oras ang binibilang. Sabi nila, lampas na tayo sa langit. Praise the Lord. Sila na mismo nagsabi, lampas na tayo sa langit. Para sa atin, kulang pa nga. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi nila, grabe naman kayo. Pagsamba, ang haba-haba, lampas na kayo sa langit. Yung pagsuot pa ninyo, sobra-sobra na kayo. Ha? Membro pa lang, talo pa yung pastor. Hindi magpasalamat tayo. Membro pa lang sa Jesus Crusade, pastor na sa kanila. Pero yung kanilang pastor, pag pupunta sa atin at magparibaptize, ordinary member dito. Amen. O anong ibig sabihin noon? Nakasunod talaga tayo sa standard ng mahal na Panginoon. Imagine mo naman yung mga pastor, ilang taon na silang nagpastor sa ibang congregation, pag magpabutis mo dito, ordinary member. Samantala yung mga ordinary member dito, ang tingin nila, pastor. Amen. So makita natin, minamahal na talagang, sila na mismo magsabi, Jesus Christ, ay grabe dyan. Grabe yung grupo na yan. No? Fasting and prayer, sa pagpupuri, hindi mo matatalo yan. Sa fasting and prayer, hindi rin. Sa fasting and prayer, sa pagpupuri, sa kabanalan, hindi rin matatalo. Sa krusada, ganon din. Oh. Sabi nga ni beloved Bishop Samuel Smith, wala na siyang nakitang ganitong gawain. Nag-ikot na siya sa buong mundo, mga apostolic churches, na bisita na po niya minamahal. Kakaiba ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Everybody say, praise the Lord. At ngayon po minamahal yung kanilang grupo, ang bagong namumuno ay anak niya. And then the beloved wife of his son, anak ng mahal na pastor. So talagang mga plano ng mga Pinoy, nakadesign na lahat yan. Amen. Oh. Ang nagdadala ngayon ng Apostolic World Christian Fellowship na nandoon, nagpasilong, parang pinaka-umbrella group yan, nagpasilong lahat ng mga apostolic sa grupo na yan, ay son-in-law ng mahal na pastor. Ibig sabihin, paikot na tayo sa buong mundo. Maliban sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, may ginamit na isang grupo ng mga apostolik na lahat ng mga apostolik ay membro sa grupo na yan at son-in-law ng ating mahal na pastor. Ibig sabihin, malapit na puminamahal na mabuo na magkaisa na lahat ng mga apostolic churches. Dahil malapit na ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Amen. Sabi nga ng ating beloved as pastor, minamahal, nagpa-advise ako nung nandoon pa sila sa Bataan noon. Kabababa lang ni mahal na pastor sa Bataan. Sabi ko sa ating beloved assistant pastor, minamahal, mayroon po mga pastor, may mga Christian sa Mindanao, they are willing to magpailalim sa Jesus Crusade, sila po ay mag-affiliate
Pero umaatras sila dahil sa rebaptism. Ayaw nilang magpa-rebaptize dahil in Jesus' name na sila. Baptism nila in Jesus' name. Sabi ng beloved mama dear sa akin, anak, hindi na kailangang i-rebaptize kasi in Jesus' name na sila. Maliban na lang kung mangusap talaga sa kanilang mahal na Panginoon na magpa-rebaptize, i-rebaptize natin. Ang ating i-rebaptize ay yung mga Trinitarians. Lahat ng mga Trinitarians na mga fellowship. Si Kibuloy, yung mga membro niya, at si Kibuloy, in Jesus name ang bautismo niyan, pero kailangang i-rebaptize lahat yan dahil naligaw na sila ng landas. Oh. Ang mga Katoliko, mga Protestante, mga Trinitarian yan, kailangang ma-rebaptize sila lahat. Pero yung mga in Jesus name na, halimbawa, UPC o iba pang mga apostolic churches, bahala na sila kung magpa-rebaptize sila o hindi. Conviction na lang mahal Pinoon. Turuan na lang sila sa kakulangan nila. Yung prayer and fasting, yung mahabang pagpupuri, hindi nila ginagawa yan. Yung itong overnight, hindi rin nila ginagawa. At kabanalan, minamahal. So, yun ang ituturo. Ganun pala yun, minamahal. So, pagdating ng panahon, mayroon palang talagang possibility na iisa na lang ang grupo ng mga apostolic Christian. At yun lang unti-unting nangyayari ngayon. Mga pastor sa Africa, hinahanap nila ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dahil mayroon pong nanaginip sa kanila at pinakita ang logo ng Jesus Miracle Crusade at sinabi ng mensahe, magkaisa doon sa grupo na yan. So hinanap nila minamahal saan matagpuan, natagpuan doon sa Doha, Qatar, yung ating gawain doon, at sila ngayon ay nag-invite ng isang malaking krusada sa Africa. Gusto nilang magpailalim. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. So makikita natin, minamahal, kahit yung ating pong mga minamahal na mga Catholic leaders, nung naobserbahan nilang Jesus, kakaiba. Kakaiba tayo. Hindi tayo nakipagdebate. Ang ginagawa natin, nagliligtas. Amen. Hindi tayo naninira. Kung mayroon mang nagmi-mention dito na ako dati ay nagsamba sa Revolto, karanasan po niya yon. Pero hindi po natin aim, hindi po natin goal, hindi po natin intention na masaktan yung mga kababayan natin. Ang sinasabi lang po natin ay personal nating karanasan. Amen. Kasi hindi mo na pwedeng insultuhin mo yung isang tao tapos dalhin mo sa Panginoon. That's a wrong way. Yan po ay maling paraan ng pag-convert sa Kanya. So, ipakita mo sa Kanya ang kaibahan. Huwag mo siyang saktan, huwag mo siyang insultuhin. Hindi po yun ang itinuturo ng ating mahal na pastor. Sabi nga ng mahal na pastor, kung magpakain ka ng sili, huwag mong idiritso yung sili na ilagay sa bunganga ng tao. Samahan mo ng isang kilong asukal. Hindi na niya maramdaman yung sili, ang maramdaman niya yung asukal. Anong ibig sabihin nun? Pinaliwanag ni Malapastor, yung asukal na 1 kilo sa isang pirasong sili, ang 1 kilong asukal, prayer and fasting yun. Katakot-takot na prayer, pag-iyak sa mahal na Panginoon para maunawaan nila na kailangan nilang tanggapin ang katotohanan para magkaroon sila ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say praise the Lord. So yan po ang dahilan minamahal na yung ating pong coming na 48th church anniversary sa Luneta Park sa Quirino Grandstand ay pinaghahandaan. Ang balita ko sa mga finest choir ay 10 days fasting bago ka makakanta. Youth ay 5 days fasting. Sa adults yata, ilang days? 3 days. Baka naman 2 meals din yan. 3 days, 2 meals.
3 days na nga, 2 meals pa. Hindi po 2 meals yan, minamahal. Kung kaya, mas anointing pag kunting tubig lang. Sa gabi ka lang magtubig. Ang mga Muslim ka mag-fasting. Kahit laway, hindi nila nilulunok. Hindi sila tumitikim ng liquid talaga. Hindi sila uminom ng tubig. Laway nila, hindi nila nilulunok. Ganon sila mag-fasting. Kaya lang, sa araw lang po yon. Pag gabi, banat naman sila ng kain. Halos mag-fiesta yan the whole night. Tapos fasting pagka-araw. Pero sa kanilang pag-fasting, tapat naman sila na kahit laway, hindi sila lumulunok. So, may effect pa rin yun. May effect pa rin yun. Pero, kung nagfa-fasting ka lang, sabi nga ng mahal na pastor, kahit 100 days, wala ka naman sa katotohanan, walang mangyayaring himala. Amen. Sundan natin yung explanation ng mahal na pastor. Wala ka sa katotohanan. Mag-fasting ka ng 100 days, walang himala pa rin mangyayari. Ito. And then, kung ikaw ay nasa katotohanan at hindi ka nagfa-fasting, pareho lang. Walang himalang mangyayari. Di ba? Sa kanila, magsakripisyo ng isang daang araw na pag-ayuno, wala sila sa katotohanan, walang himalang mangyayari. Sa nasa katotohanan, wala kang fasting-fasting, kahit nasa katotohanan ka, wala pa rin himalang mangyari. Kahit anong lihans mo. Pero kung nasa katotohanan ka, ikaw ay mag-fasting, ay grabing himala. Kung wala ka sa katotohanan, hindi ka pa nag-fasting, wala kang himala mangyari sa 100 araw na fasting. Yung pang hindi mag-fasting, lalo na. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, ang punto, minamahal, bago ka gumawa ng fasting and prayer, dapat nasa katotohanan ka. Amen. Marami pong gumagaya sa atin. Kahit yung overnight, ginagaya tayo sa Mindanao. Pero hindi nagtagal. Sabi nila, magkaroon tayo ng nervous breakdown ito, kape na lang tayo ng kape. Kasi para daw hindi sila matulog, nag-iinit sila ng kape, laki ng kaldero. Puro kape. Umpisa pa lang ng kalang overnight, kape ng kape. Inatakot na sila, para na doon naramdaman na, para na silang nanginginig na. Kasi walang presence ng mahal na Panginoon. Hindi po dapat gagayahin. Dapat sila ay maging kasama natin. Amen. Magpabotismo sila dito at sumunod sa turo ng gawain ito na ni-reveal ng mahal na Panginoon sa propeta ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Marami pong nag-claim na sila ay nasa katotohanan, ang sa kanila ay iglesia, o karapatan po nila yun, minamahal. Hindi po natin pwedeng sabihin, wala, hindi iglesia yan. Karapatan po nila yun. Ang tanong, pinatunayan ba ng Diyos na sila nga ang totoo? Yun ang tanong. Kung tayo ang magpapatunay, debate ang mangyari. Magkuha tayo ng judge, hindi pa rin perfect yun kasi tao ang nag-judge. Hindi naman niya alam kung sino yung nasa katotohanan. Ang i-judge lang niya kung sino yung magaling magdebate. Sino yung natataranta, sino yung hindi nataranta. Ang judge natin, mahal na Panginoon. Amen. So, ang mahal na Panginoon pag mag-judge, madali lang. Ito ang patunay na sila ang nasa katotohanan o nasa kanila ang kapangyarihan na nagmumula sa akin. Amen? Signs, wonders, and miracles nangyayari sa buhay ng totoong mga mananampalataya ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Hindi lang po yung gumaling yung lagnat, gumaling yung sipon. Hindi po yun, minamahal. Pwede naman yung gumaling ang lagnat, gumaling ng sipon, psychological. Paano ko mapatunayan yan, minamahal? Mayroon pong isang Baptist pastor na
nagkwento sa akin, yung isang may sakit, every time na siya ay inaatake sa puso, inom siya ng gamot para sa puso. Isa kataranta niya na aatakihin na siya, kumuha na siya ng gamot, ininom niya, inom sa tubig. O nawala yung naramdaman niya sakit sa puso. Pagtingin na sa garapon, yung lalagyan, hindi pala gamot ang nakalagay, butunis pala. Butunis? Pero nagtaka siya, bakit kumalma yung kanyang naramdaman? Hindi pa naman gamot yung ininom niya, butunis. Dahil ang kanyang panampalataya, pag makainom siya ng gamot, kakalma yung kanyang sakit. O yun ang tinatawag na psychological. Pero nagmi-maintain siya. Yun yung kanyang panampalataya, makainom siya ng gamot, gagaling siya. O, pag inatake, kuha ng gamot, kumalma. Butunis yung nainom, kumalma pa rin. Dahil yun ang nasa utak niya, naitatak na sa utak niya yon. Pag iinom siya, siya ay gagaling. Iba talaga yung himala dahil pag ikaw ay pinagaling, hindi ka na iinom ng gamot. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Yun yung himala. Hindi yung nagmi-maintain ka ng gamot, tapos sabihin mo, ay, himala. Hindi yun. Kundi, wala kang ininom na gamot, wala ka na ring naramdaman, pinagaling ka na. Amen. Pero tayo po ay nag-aantay sa panahon na wala na talagang magkakasakit sa atin. Yan po yung glorious body. Papalitan yung ating katawan ng katawan na hindi na namamatay. Amen. O kung madatnan man tayo sa kamatayan, hindi po tayo kailangang malungkot dahil bubuhayin tayo uli ng mahal na Panginoon. Sa tinatawag na first resurrection. Everybody say, praise the Lord. Mayroon kasing iba na pag namatayan ng loved ones, naapektuhan, di na dumadalo, nabackslide na. Bakit ka nabackslide? Kala ko ba ang Diyos nagpapagaling? Bakit namatay? Mamatay talaga. Pero hindi ibig sabihin na pag namatay, wala na. Talo ka na. Nag-aantay siya ng pagkabuhay muli. Hindi ka naman sasalubong sa malapino na yung mga nangamatay na naglilingkod, maiwan. Sila nga yung unang bubuhayin, di ba? O, sila yung unang bubuhayin. And then tayong mga buhay pa, magkaroon po tayo ng pagbabago sa ating katawan. Papalitan po ito ng glorious body. Ha? Pag rapture, sasalubong ka sa malapinon. Ngayon, pag mag-rapture, kung hindi ito papalitan ng glorious body, pag salubong mo, di mauntog ka dyan sa... Ako dito, mauntog ako dito sa ceiling. Siyempre, dito ako sa salubong, pag mauntog ako dito. Pero kung papalitan ng glorious body, yung aking katawan ng glorious body, tatagos dyan na hindi yan masisira. Katulad sa malapay noon, nung siya ay nabuhay na mamuli, may namahal. O nakasarado yung pintuan, nandoon yung mga apostoles, nandoon yung mga Christian sa loob ng kwarto. Pumasok siya na hindi naman binuksan yung kwarto. Tumagos yung kanyang katawan. Yun yung tinatawag na glorious body. Amen. O hindi ka na magugutom, hindi ka nakakain, hindi ka na mauhaw. So yung paborito mong kakainin dito sa mundo, hindi mo na nanasahin yun. Everybody say, praise the Lord. No? Kuminsan yan ang hadlang pag mag-ayuno eh. Pag mag-fasting, daming naiisip. Pag mag-break talaga ako, ano kayang breaking? Ayun, si Sister Hilin, yung binibigay niya, yung noodles, pero gusto ko talaga, fried chicken talagang gusto ko. Ako naman, lumi ako, maglumi ako, talagang
Ubusin ko talaga yung malaking bowl. Talagang habang nagpa-fasting, habang nakahiga, nag-i-imagine eh. Imagine. Kung pahintulutan nila ako lalabas dito, talagang 10 kilong mangga talaga, ubusin ko talaga lahat yan. Oo. Oo. Pero pagdating ng panahon na glorious body na hindi mo na-desire yon, hindi ka na mag-desire ng ganung pagkain. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Sapat na sa'yo na ikaw ay nandun sa langit. Masayang masaya ka na, sabi nga ni mga pastor, kahit sa pintuan lang, basta sa loob ng langit. Anuhin mo naman yung nandoon ka sa, nakaupo ka sa trono, katabi mo naman si Lucifer. Everybody say, praise the Lord. Ihangad mo man yung nakaupo ka sa trono, yung inupuan mo nag-aapoy. Yung katabi mo yung mga rebellious angels. Okay lang yung kahit nasa pintuan ka lang. Basta nandoon ka sa kaharian ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. So sumunod po tayo, masaya na maglilingkod sa mahal na Panginoon. Kung mayroon po tayong tungkulin, kung tayo po ipinapaayuno dahil pinapakanta po tayo sa Lunita Park, sa Grino Grandstand is coming February 19, masaya po kayo, minamahal. Once a year lang po yan. At kayo po ay kabilang sa lahat na mga pinili ng mahal na Panginoong mang-awit na nanggagaling sa iba't ibang dako ng mundo. No? Kasi mayroon pong uuwi galing sa ibang bansa para makaawit lang sila sa ating church anniversary. Galing sa Amerika, galing sa Japan, galing sa Australia. Pagdating ng panahon, minamahal, magugulat lang tayo, iba't ibang lahi na yung kumakanta dyan. Andin kabilang ka doon. Kung pahalagahan mo ang iyong pagkatawag bilang adult choir, bilang finest choir, bilang youth or singles choir or children's choir. Mapalad kayo, minamahal. Mapalad tayong lahat. O kung wala man tayong ginagampanan, kabilang ka sa mga anak ng Diyos na nandoon nagpupuri sa mahal na Panginoon. Kahit pag-ipunan yan, minamahal. No? Kung mayroon ng invitation sa atin, di ba? May tatawag sa atin, punta ka nga dito sa Manila, ganito. May nag-birthday dito. O labwas natin namatay, di ba? Mangutang ka, pupunta ka talaga doon. Dahil important yung presence mo. How much sa ganitong okasyon? We belong to this church. Hindi lang church, kundi nandiyan ang ebidensya. Prueba na kasama natin ang mahal na Panginoon. There are many churches. Kahit sa Bible, minamahal, mayroong tinatawag na 7 churches in Asia. Iba't iba ang katangian. Mayroong backsliding church. Mayroon namang church na pinagpala sa material o financial. Mayroon namang church na fasting and prayer church. Pinuri sila ng Malapinoon dahil sila ay mga faithful. Kahit hindi sila mga mayayaman, pero sila ay mga faithful na mga lingkod. Sila po ay nag-aayuno. Sila po ay nagpupuri sa mahal na Panginoon. Nirebuke ng Malapinoon yung church na mayaman lang sa pinansyal, mayaman sa material na bagay, pero sila po ay kapos sa spiritual. Yan po ang nangyayari din po sa ating kapanahunan. There are many churches, pero ang church na nalulugod ng Malapinoon, yung church na nabubuhay sa fasting and prayer. Nabubuhay sa simplicity. Nagkukrusada, nagliligtas ng mga kaluluwa.
Hindi po nag-iipon ng kayamanan sa mundo, kundi naghahanda sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Itaas po ang ating makamay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ng Panginoon. Handa ka na ba ngayon? Hallelujah! Siya'y darating sa takdang panahon. Handa ka na ba ngayon? Sa kisap mata, kukunin niya ang lahat ng tapat sa Kanya. Hallelujah! Mararating ang takda niyang kalangitan na siyang ating inasam. Si Jesus ay muling magbabalik upang tayo ay kunin. Handa ka na bang umarap sa Kanya? Makakasama ka ba? Handa ka na ba ngayon? Nasa kalagitnaan ng presensya natin, mahal na Panginoon, minamahal. Itaas po ang ating makamay. Purihin po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Hallelujah! Ng Panginoon, handa ka na ba ngayon? Siya'y darating sa takdang panahon. Handa ka na ba ngayon? Sa kisap mata, kukunin niya lahat ng tapat sa Kanya. Mararating ang takda niyang kalangitan na siyang ating inasam. Si Jesus ay muling magbabalik upang tayo ay kunin. Handa ka na bang humarap sa Kanya? Makakasama ka ba? Nasa ating kalagitnaan ng presensya natin, mahal na Panginoon, minamahal. Purihin po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Hallelujah! Pagkitin po natin ang hallelujah. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Tayo ay kunin. Handa ka na bang humarap sa Kanya? Makakasama ka ba? Si Jesus ay muling magbabalik upang tayo
sa'yo. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Rejoice Jesus. Para po sa mga baguhan, minamahal ating po mga viewers. Now is the day. Now is the time. Hindi po bukas, hindi po sa sunod na araw o sunod na taon, minamahal. Ngayon ang panahon. Ngayon ang oras. Tanggapin mo, mahal na Pinoon, bilang Panginoon na tagapagligtas ng iyong buhay. Pagkatapos mo tanggapin ang mahal na Pinoon, isama mo ang buong pamilya mo, hanapin mo ang Jesus Miracle Crusade at magpabotismo kayo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo para mahugasan ang iyong makasalanan at mapatawad at darating ang kasaganahan, kagalingan, pagbabago ng buhay at buhay na walang hanggan. Hal na pangako na mahal na Panginoon. Sumunod ka sa panalangin ito. Banggitin binutaw sa puso. Mahal na Panginoon Isus, maraming salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na akin napakinggan. Sa iyong salita, mahal na Panginoon. Hallelujah. Mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa akin pong nagawang kasalanan. Mula ako nagkaisip, ako po ito sa pusong nagsisisi. Hallelujah, tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas. Panginoon Diyos at Hari na aking buhay. Pumasok ka sa aking puso, isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Iligtas mo ako sa pagmamahal sa buhay. Ako'y maglilingkod sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Yan ang pangako ko sa iyo, mahal na Pinoon. In Jesus' name I pray. Amen. Di kailangan man Diyos na makibanglan sa lahat at tumanggap sa iyo, mahal na Pinoon. Bilang Panginoon tagapagligtas sa kanilang mga buhay. Patawar mo sa kanilang mga kasalang baguhin mo kanilang mga buhay. Gawin mo silang tunay na Kristyano. Isulat mo kanilang mga pangalan sa aklat buhay sa kanilang. Iligtas mo sila, mahal na Pinoon. Pagalingin mo kanilang mga karamdaman, mahal na Pinoon. Panghawakan mo sila patuloy na maglilingkod sa iyo hanggang sa iyong pagbabalik. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo po yung manalangin sa ating pong mga pangailangan. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Tayo po yung manalangin sa inyo po mga naramdamang sakit. Kung wala pong sakit, minamahal. Halo ano po yung mga pangailangan. Tayo po dumako sa ating panalangin. Dakilang man Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal namin Panginoon Jesus. Minsan pa mahal, humingi po kami ng kapatawaran sama kami nagkulang, nagkakamali. Ano mga may naisip na gawa na banggit na may mga labi na hindi kaaya-aya sa iyong balapan. Patawarin mo yung mga anak, mahal Pinoon, sa pagdalangin na yung propeta. Hallelujah, sa huling kapanahonan. Aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Will Disolmeda sa pupanalangin kanyang minamahal na manak, ang kanyang buong pamilya, mahal Pinoon. Aking sinasaway ng manggawa ng kaaway, demonyo ng karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, cancer, demons of incurable sickness and diseases, vices, problems, unbelief and doubts, poverty, cast out, sickness, be healed right now in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Cast out, in the name of Jesus, in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. Praise the Lord, hallelujah. Tumayo po tayong lahat, minamahal, bilang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Itaas po natin ang ating mga kamay. And let us jump 3 times and shout, hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. At tayo po'y dumako na po minamahal sa ating pong announcement and special offering. Ating pong beloved brother, may co-preacher, brother Benji Dorian. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved ordained preachers sa pagdadala ng salita ng mahal na Panginoon. Tayo po'y patuloy na mga minamahalan. Tayo po'y dadako na sa ating hallelujah, pagkuha sa ating mga special offering mga minamahal. So tayo po'y hindi na po magtagal. Ating ilabas ating may pagkakalab sa ating mahal na Panginoon. At tayo po'y magkaisang manalangin. Hallelujah. Praise the Lord. Opo, dakila po namin ang masalangit Diyos ng mga pangyarihan sa lahat. Sa dakilat man ng pangalan malaping Sus sa pangdalangin. Minamahal at kinagalan ng Pastor Willis Tad Almeida, malapay noon. Maraming salamat po malapay noon sa mga biyaya at pagpapala na yung patuloy na ibinuhos sa iyong anak malapay na sa oras ito. Kami taos puso nagpasalamat na kami magkapagkaloon na aming special offering. Nalahin po na yung basbasa mo ito malapay. At ikaw patuloy magbuhos ng masaganang biyaya at pagpapala sa pagpalain mga anak materially, financially, physically, most especially spiritual blessings. So God, ito po aming sa the line na may name of Jesus. We pray. Amen. If you give unto the Lord, He will give some more to you, some more to you, some more to you.
much more to you. If you give unto the Lord, He will give some more to you. He will give some more to you. Some more to you. What's more to you? Some more to you. What's more to you? If you give unto the Lord, He will give some more to you. He will give some more to you. Yes, He will give some more to you. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos sa buhay. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you po sa inyong mga pinagkaloob ang ating mahal na Panginoon na siya magbuhos ng kanyang masaganang biyaya at pagpapala. So, sa araw po ng tayo pinadak na sa ating mga announcements, so, sa araw po ng bukas nga mga minamahal ay ating pong Holy Supper mga minamahal. So, ating pong handa ang ating sarili mga minamahal sa ating pag-aalala po sa kamatayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. So, bukas mga minamahal tayo po magsimula ng alas 7 mga minamahal ng umaga hanggang alauna, alas 2 ng hapon mga minamahal. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So lahat po ng outstation mga minamahal ay dito po tayo on Sunday dahil Holy Supper po natin yan mga minamahal. So lahat tayo mga minamahal ay makiisa sa ating Holy Supper. Purihin ang ating dakilang Diyos. So bukas mga minamahal, kung hindi ako nagkakamali, meron din practice ang Beloved Mimers dahil merong tayong event na gagawin mga minamahal, yung homecoming anniversary po ng ating beloved Mama Dear mga minamahal. So, merong practice po ang ating mga Beloved Mimers. So, tingnan nyo na lang sa GC nyo mga minamahal kung anong oras yung practice nyo mga minamahal. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. So, palapit yung February 19 mga minamahal. Hallelujah. So, ang plano mga minamahal ay tayo po yung magrenta ng sasakyan. So, maganda na lang po. Dati na kayo mag-ipon mga minamahal. At maganda na lang po mga minamahal. More or less 2,000 mga minamahal. Dahil mahal ng pamasahe ngayon pa Manila mga minamahal. Just to make sure wala pa naman tawag na dito. Wala pa naman pong talagang presyo na ibigay. Ano lang yun, mga rough estimate lang po yun mga minamahal. Pwede pang bumaba, pwede pang tumaas. At least, kung may 2,000 na kayo mga minamahal, kung tumaas man, magdagdag na lang kayo ng kaunti. So kung mas lower than that mga minamahal, ay at least meron pa kayong baon na pang pagkain po mga minamahal. Dahil on February 19, wala po tayong gawain dito mga minamahal. At hindi na rin po tayo magagawain na Sabado dito mga minamahal dahil we're expecting na lahat ng mga kapatiran ay makiisa mga minamahal sa church anniversary ng main church dahil doon nagsimula lahat mga minamahal. Hallelujah sa Central Church. Hallelujah. Kaya yung anibersaryo yon ay anibersaryo po nating lahat. Balakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So, patuloy po mga minamahal banal na gawain dito every Wednesdays and Fridays and Sundays. Mga minamahal at patuloy tayong magpakainit sa ating paglilingkod at tayo po patuloy mga minamahal magsumikap na makapaghayo, makapag-share ng salita ng ating mahal na Panginoon maging sa mga kapatiran natin na matagal na po natin hindi po nakasama mga minamahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. So sa oras na ito, hallelujah, hindi na pa tayo magtagal mga minamahal. Hallelujah, tayo po tumayo at ating pasalamatan ng ating mahal na Panginoon sa tagumpay ng ating banal na gawain at aking binibigay mo pagkakataon sa ating mahal na kapatid at beloved brother Elias Tabonda. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Tayo po'y magpasalamat, manalangin mga minamahal.
Upo mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Isus. So nang dalangin ng minamahal at ginagalang na Pastor Willie Estrada Almeda. Salamat po sa tagumpay ng iyong banal na gawain sa overnight ito, mahal na Panginoon. Salamat po sa iyong paggabay mula sa pag-awitan ng Joyful Solemn Song sa mga pasasalamat ng mga pinagpalang kapatiran sa pagbibigay po na siyang susi ng pagpapala. Higit sa lahat, mahal na Panginoon, ang banal na mensahe na sa pong pagkain ng aming nagugutom na kaluluwa sa pamamagitan po ng aming pinagpalang mga ngaral. At salamat din po, mahal na Panginoon, sa iyong banal na presensya na siya pong naghugas sa aming puso, kaluluwa at isipan. At dalangin namin, mahal na Panginoon, na sa aming paghiwalay, gabayan mo po ang bawat isa sa amin at hatid mo kami sa aming mga tahanan na maluwalhati at layo sa anumang disgrasya o kapamakan. At sa araw po ng linggo, mahal na Panginoon, dalhin mo kami muli sa lugar na ito para ikaw aming sambahin, luwalhatiin at pasalamatan. Itong aming dalangin sa iyong matamis na pangalan. Amen. Praise the Lord. Magkamayan pong bawat isa sa atin bilang tanda na magkakapatid sa mahal na Panginoon. We love you in the name of the Lord, but our dear Jesus loves you more. Yes, I love you in the love of the Lord. Yes, I love you. It's the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the of the Lord. Yes, I love you with with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa iyong mga mata. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, nakikita ko sa iyong mga mata. Oh, mahal kita sa Panginoon.